Okay, so welcome back guys, no. Ngayon meron tayong i-share na naman dito na Toyota Vios. So okay, so ang story nito guys, no, bali halos mga 5 bisis na po ito nagpa-add ng preyon. Kanyang preyon tatagal lang ng 2 buwan, 3, dahil sa sobrang busy po ng owner. So hindi siya makapagawa ng early. So ngayon may time na po siya, no? So dinala niya na dito sa atin para dinala check up. Owner Con. Okay, so ngayon malamig pa po ito. Good pa ang kanyang preyon dahil mga last week pa natin to na dinagdagan. So yan. So pero kasi kailangan na po itong i-check up kasi ngayon lang po ang kanyang time para sa i-check sa kanyang unit. So okay, so i-check up natin to, no. I-share natin kung anong sira nito guys, no. First natin nga gawin, tanggalin natin tong okay na, off na dashboard. Yan, tanggalin natin yung buong dashboard para ma-out natin yung evaporator, para ma-check natin kung may leak ba or wala. So okay, start na po tayo guys. Wala pa lang likod. Okay ba, testing. Okay. Tunga ko sa ibla. Na? Doon. Tapos na.
Okay, so itong itsura ng evaporator guys. So lang siya. Itsura na natin. So may nakita kami dito ang nagsasay ng langis dito sa fitting sa expansion valve. Ito. Yan. So marami siyang langis. Pero iligtis natin to para ma-double check natin tong body ng evaporator. Okay. So ito guys, oh, marami siyang oil, langis po ito. Yan. Tapos umabot na siya dito. Ito langis dito. Yan. So hanggang dito ang kanyang langis, oh. Tapos dito sa kanyang cover na isa may langis din ito. Yan. So di tayo sure kung galing yan dito. So yung evaporator natin, so palagyan natin ng pressure para maligtis sa tubig para sureball tayo. So kung ang leak nandun lang sa fitting, so makasave yung owner kasi di tayo magpalit ng buong evaporator. Bali i-refresh lang natin yung o-ring, palit tayo ng o-ring na bago sa fitting. Okay, so check natin yung ating niligtis na evaporator. Okay. So no leak siya guys, no? Ayan, so wala siyang leak. Bali naka-standby po ito, nakaluglob po ito sa tubig almost mga 30 minutes or mag 1 hour na para sigurado tayo magligtis. So ang sa daming sign dito, so hindi siya lumalabas yung leak. Pero confirm po yan na dyan po nanggaling yung oil. Yan. Kasi pag may leak, sasama po yan yung oil. So ito yung itsura ng evaporator. Good pa naman siya kasi makikita natin dito sa kanyang itsura. So ilinis lang natin to. And then palit tayo ng o-ring na dalawa dyan sa may expansion valve. So buksan natin yan guys, sigurado ako may corrosion yan sa loob. Yan. So and then yung fitting doon sa 5.8 at saka sa 5.16 may o-ring siya, no? So i-check din natin yon pag medyo ano na siya ng konti doon sa kanyang nilalagyan or kisil na, mas mabuti na palitan na lang natin yon ng bagong o-ring. Tapos dito magpalit tayo ng bagong o-ring. So okay guys, check natin, buksan natin na. Okay, buksan natin kung dalawang alin. Kasi guys, sureball, daming corrosion to. Okay, tanggalin na natin. Yan. Ganyan. So ito po yung nagkaroon siya ng leak. Marami siyang corrosion, no? Mga libaba guys na so, ganyan to. So, corrosion yan, no? So, ito pa, oh. So, yan ako yung mga corrosion guys. So, sobrang kapal. So, yan. So, marami siyang corrosion. So, dito po yun, nag-cause siya ng leak. Yan. So, dito, good po. Wala po siyang corrosion. Dito lang yung 5.8. Okay, so ang kanyang o-ring good pa yan, basta umaangat pa.
good pa yan. So mas mabuti palitan natin yan ng bago na lang. So nagkakaroon siya ng leak guys kasi hindi, ang nilalapatan niya dito ay daming korosyon. So gagawin natin, palitan natin to ng bagong o-ring na lang, then linisin natin tong, tanggalin natin tong mga korosyon. Oh, ito yung ipalit natin na bagong o-ring. Kaya natin. Okay. So okay guys, nalinis na natin. Then nakapalit na tayo ng o-ring. So, okay. Yan. So okay, balik na natin to. Symbol na. Para goods na po yung unit. So wala tayong ibang problema dito. Wala ang leak dito. So dito lang nanggaling yung leak sa o-ring na korosyon. Ito, meron pa. So nagkorosyon siya, nagkaroon siya ng korosyon. So hindi masyado makalapat sa loob, so nagkaroon siya ng leak. So, pag leak test natin, hindi siya basta-basta lalabas kapag malakas yung pressure kasi may kasama siyang oil or langis. So magkaiba sa freon, no? So unti-unti yung leak. Sige, balik na. So yan, na-symbol nila yung evaporator. Tapos sa pagbalik guys, no, sa pagkabit, so noon din natin ipakita kung paano natin ikabit kasi mayroon naman tayong video kung paano natin binaklas, no, para hindi na haba ating video. Importante makita natin yung problema ng unit at ma-share sa inyo. So okay, so ito na, after mga 1 hour natin na assemble ng dashboard. So ngayon nakapag charge na po tayo ng freon or refrigerant. Yan. So okay, so bago natin ano guys, no, lagyan din natin siya ng filter, cabin filter. So kasi
yung kanya medyo luma na, tapos ano na po ang kanyang ano, yan o. So napilo na. So pwede din sir dadaan yung likabok kasi hindi may ma-close doon yung area kasi nakapilo siya. So lagyan natin siya ng bago. Wala ka pilo. Okay man. Okay. Okay. Wala na ko partner. So, okay, hanggang okay guys, tapos na po no. So, yun lang ating may share dito sa unit na BIOS. Yan, so generation 3 na siguro to. Rubin. Okay, so preo natin. Okay, mayroon tayong 35 PSI no. So nagmo-moist na rin natin yung tube. So yung pan natin naka-low. So pag sobrang init na, mag-switch po itong pressure switch, mag-high speed po 'yan. Pero depende po 'yan sa temperature ng unit, aircon. Okay, so yun lang ating ma-share dito guys no. Siyempre, kung bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe para update kayo sa mga next na i-upload natin sa ating channel no. Sa channel natin, gumagawa tayo ng car aircon related sa aircon. So yun lang guys, and God bless po.